So, noong nakaraan ay natalo nga ng Nagoya ang kupunan ni Kai Sotto na Yokohama. Well, sa laban na yun ay nakapagtala lamang si Kai Sotto ng 7 points, 2 rebounds at 3 monster blocks. Well, ano nga bang nangyari kung bakit mababa ang stats noon ni Kai Sotto? Well, sa first quarter pa lamang ng laban ay nakapaglaro lamang si Kai Sotto ng almost 5 minutes sa laban na yon dahil maaga ito nakapag-commit ng foul trouble. Sa pagpasok naman ng second quarter ay hindi na muling pinapasok si Kai dahilan upang sinamantala ng Nagoya ang ilalim. Kinulang sa depensa sa ilalim ang Yokohama kaya malayang makapasok ang kalaban. Well, sa pagpasok naman ng second half ay pinasok naman si Kai Sotto. Yun nga lang ay meron lamang itong 3 points sa second half. Malaking problema kay Kai Sotto ang foul trouble. Sa katunayan sa kanyang 16 minutes of playing time ay nakapag-commit ito ng 4 na fouls. 3 out of 7 mula sa field at 7 points, 3 blocks at 2 rebounds lamang. So overall, walang problema sa performance ni Kai Sotto. Sadyang nabitag lang siya dahil sa mga foul. Importante ang mga natitirang laban ng Yokohama dahil kailangan nilang maipanalo upang makapasok sila sa playoffs ng Japan B-League. Tiwala naman ang Yokohama na masustain ni Kai Sotto ang laban dahil maganda ang kanyang pinakitang performance sa mga huling laban nito. Wala akong pakialam, ganyan ang kasungit na pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial sa akusasyon na nahak di umano ang system voting ng PBA sa nakaraang PBA All-Star doon sa Bacolod. Matatandaan ay inihayag ni Sir Snow Badwa na nag-send umano sa kanya ang isang cyber expert ng video na kung papaano nito ginalaw ang botohan para sa PBA All-Star. Makikita natin na last December ay nangunguna dyan si Jamie Malonzo at ni kahit isang pangalan ni Zaldivar ay hindi nalagay dito. Pero pagpasok ng January ay dito na nakapasok ang pangalan ni Zaldivar at naging number 1 pa nga ito sa botohan. Dagdag pa na naturang expert na pinili niyang iboto ang hindi kilalang player na si Kit Zaldivar na binoboto niya ng napakaraming beses. Ayon kay Marcial na ang importante ay naging masaya umano ang PBA All-Star. Napasaya umano nila ang mga fans lalo na ang mga players. Dagdag pa ni Marcial na hindi naman niya kailangang iimbestigahan ang nangyaring hacking dahil hindi umano siya naghinala sa resulta ng botohan. Nang tinanong naman si Marcial patungkol sa mga players na deserving maglaro para sa PBA All-Star, ayon kay Marcial na mas deserve umano ng mga players na nandoon sa Bacolod. Pero inamin ni Commissioner Willie Marcial na posibleng babaguhin nila ang pagpili ng mga All-Star sa susunod na taon at expected na sa Davao magaganap ang All-Star.